Hulaan mo ano to? Huh? Ano? Uod. Eto. Ano? Gunting. Eto. Ano? Kamay. Yan, dyan kayo magaling sa katarantaduhan. Lo. Pero pag liligpit ng hinigaan at paghuhugas ng pinggan, kailangan pa kayo utusan. Huh? Rawr! Uy, ang laki ng kwek-kwek. Lo, mukha ba akong kwek-kwek? Napakabobo naman nito. Halimaw ako at kakainin kita. Rawr! Huh? Mama! Rawr! Mama! Rawr! Mama! Rawr! Huh? Mama! Ang mga nanay natin ang mga superhero sa buhay natin. Bata pa lang ako, si mama na ang tagapagtanggol ko kapag may mga umaaway sa akin. Kwento ko sa inyo yung sinugod ng mama ko, isang teacher ko nung elementary ako. Sanay naman ako sa mga palo at pingot ng mga teacher ko sa akin noon. Pero meron din akong teacher na nagpaiyak talaga sa akin. Meron ako isang teacher na nagtitraining sa akin mag-drawing. At lagi niya akong sinasali sa mga poster making contest. Minsan kahit may klase ako, tinatawag niya ako para mag-practice. Japay, pinapatawag ka raw ni sir. Punta ka raw sa art room. Magdodrawing daw kayo. Ah sige, pakisabi kayo sir, sunod na lang ako doon. Tapusin ko lang tong activity namin sa science. Anong paki ko? Maya-maya pinuntahan ko na si sir sa classroom niya at napansin kong nakasimangot na mukha niya pagdating ko. Sir, good morning po. Paglingon niya, bigla niya na lang akong sinigawan at pinagmumura ng teacher ko. At dahil hindi ako sanay makarinig na mura at masasakit na salita, napaiyak na lang ako. Susumbong kita sa mama ko. Pag-uwi ko ng bahay, nagsumbong agad ako sa mama ko. Ha? Oh, Jeff, ba't parang malungkot ka? Yung teacher ko po kasi, Oh, anong ginawa ng teacher mo? minura po ako. Ano? Anong klaseng mura? PI po. Siyempre nagalit mama ko. Kaya kinabukasan, pinuntahan niya agad yung teacher ko para kausapin. Sir, anong kasalanan ng anak ko? Ba't nyo na po siya minura kahapon? Ba't naman ho ganun, sir? Sa bahay, kahit sobrang kulit po niya ni Jepoy, hindi po nakarinig sa akin ng mura yan. Pasensya na po kayo. Di na po mauulit. Bumait naman ulit yung teacher kong yun pagkatapos kausapin ni mama. Oh, Jeff, nakausap ka na pala yung teacher mo kanina. Ano pong sabi? Basta nakausap ko na, huwag ka na maraming tanong. Basta sumbong mo agad sa akin kapag inulit-ulit, ha? Opo ma. Mula na naramdaman ko may tagapagtanggol ako at hindi ako hayaan ni mamang may manakit sa akin. Naalala ko ng mga bata pa kami kapag may hinahanap kaming isang bagay, ganito laging sinasabi ng mama namin. Lo, ma, nakita mo ba yung lapos ko dito sa bag? Aba malay ko, ako ba gumagamit? Pagkatapos ng gamitin, kung saan yung tinatapon. Mga burara kasi kayo. Lo, pero minsan si mama naman ang naghahanap. Teka, nasa yung posporo ko dito? Jeff, gisingin mo na nga si Jenny. Pagtulungan yung hanapin yung posporo. Uy Jenny, gising ka na raw, sabi ni mama. Hanapin raw natin yung posporo. Uy Jenny. Ay, naantok pa ako. Jenny, anong ginagawa mo dyan? Ba't siya ka naghahanap? Huh? Paano mapupunta yung posporo dyan sa lagayan ng damit? Aga-aga pinapasakit yung ulo ko. Yes, nakita ko na. Ah, sige, akin na. Sa wakas, nakita ko na yung hinahanap kong lapis ng isang araw. Yan ba pinapahanap ka? Buisit! Aray! Naranasan ko rin noon ng mapagalitan o masermonan ni mama kapag may ginawa akong mali. At dahil bata pa ako noon, dinadamdam ko lahat ng mga sinasabi sa akin ni mama. Lagi na lang ako pinapagalitan dito. Hindi niya na ako mahal. Minsan sumasagi din sa isip ko na mag-less na lang sa bahay. Oh, Jeff, saan ka pupunta? Ba't meron kang dalang bag? Maglalayas ka na ba? Oo ma, alis na ako. Lagi niyo lang pinapagalitan dito. Bakit? Kaya na ba ng buto mo? Tigilan mo ako. Kala niyo hindi ko kaya? Kaya ko. Pengin pa masahe. Di ko rin naman tinutuloy yung paglales ko noon. Natatakot kasi ako makuha ng aswang sa gabi kapag lumabas pa ako. Tuwing linggo ng gabi, pinaplansya na ni mama yung mga school uniform namin kinabukasan. Habang nanonood naman kami ni Jenny ng paborito naming palabas. One time habang nanonood kami ng TV, may naalala ako bigla. Hala, may assignment pala kami bukas. Nakalimutan ko sabihin kay mama. Lagot ako. Hey Jeff, ba't parang malungkot ka?
Nakalimutan ko sabihin kay mama. May assignment pala kami. Pasahan na bukas. Naku, yari ka. Mama, may sasabihin daw si Kuya Jeff. Ha? Ano yan? Shh! Ano ba yun, Jeff? Anong sasabihin mo? Mama. Pinagdadala po kami sa school ng Manila paper sa pentel pen. Bukas dadalhin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Inuunan nyo paglalaro sa labas. Dumaan ng Sabado-Linggo, hindi kayo nagsabi. Tapos kung kailang gabi, saka kayo magpapabili. Sarado ng mga tindahan. Saan nyo ako paghahanapin ng Manila paper na yan? Bukas na lang bumili ng umaga. Nakabili naman kami ng Manila paper kinabukasan. May kasama nga lang sermon. Jenny, may joke ako. Hindi pa nga sinasabi yung joke, tumatawa agad. Baliw. Hulaan mo ano to? Ha? Ano? Uod. Eto. Ano? Gunting. Eto. Ano? Kamay. Yan, dyan kayo magaling sa katarantaduhan. Lo, Pero pag liligpit ng hinigaan at paghuhugas ng pinggan, kailangan pa kayo utusan. grabe ka naman, ma. Pero hindi naman laging masungit si mama. May times kinikiliti niya kami at nakikipagtawanan din siya sa amin ni Jenny kapag good mood siya. Isa sa kinakatakutang mangyari sa mga magulang natin ay ang magkasakit sila. Dumadaing sa sakit ng tiyan si mama noon at abnormal na lumalaki yung tiyan niya kahit di naman siya buntis. At dahil wala kaming perang pampa-ospital, sa albularyo lang isa't halamang gamot na lang siya umasa, nagagaling siya. Pero kahit may nararamdaman siyang sakit noon, inaasikaso niya pa rin ako. Naalala ko nung umuwi ako sa bahay namin na sobrang pagod na pagod dahil sa pagtatrabaho ko sa Jollibee. Oh, Jeff, nandito ka na pala. Kapagod ma? Oh, siya, kumain ka na sa taas. Nakatakip yung ulam mo doon sa may lamesa. Ikaw ma, kumain ka na? Oo, kumain na ako kanina tanghali. Sa'yo na lang lahat yung ulam. Pag angat ko ng takip, yung paborito kong ulam na adobong manok ang niluto pala ni mama. Napaka-memorable sa akin ng adobo dahil yun ang ulam na nagpapaalala sa akin ng pag-aasikaso sa akin ng mama ko noon. Dahil wala rin ako kaya mapagamot si mama noon, ang tanging magagawa ko lang ay magsimba at ipagdasal sa Panginoon na gumaling siya. Lord, wala na po akong ibang hihilingin sa inyo. Pagalingin niyo lang po yung mama ko. Lord, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po siya ng mahabang buhay para po makasama ko pa po siya ng matagal. Lord, please, pagalingin niyo po yung mama ko. Minsan pag may pera ako, binibilang ko si mama ng sampagita at sinasabit niya yun sa mga santo namin sa bahay kung saan siya nagdadasal. Habang lumilipas ang araw, lalong lumala lang sakit ni mama hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko. Unti-unti na siya nanghihina at halos hindi niya na rin ako makilala. Ma, dito ako matutulog sa tabi mo ha. Sana pagising ko, magaling na po kayo. 19 years old lang ako nun and I was so helpless. Di ko na alam kung saan ako hingin ng tulong para mapagamot si mama. Hindi na rin maasahan ni mama ang iba kong kapatid. Parang wala na silang interes alagaan si mama sa edad niya. Lalong-lalo na yung panganay at pangalawa naming kapatid. Tanging ako lang, si Jenny at si Ate Daday lang ang may totoong malasakit kay mama. Hanggang sa di ko na malaya, nakatulog na pala ako sa tabi ni mama nun. Bigla akong ginising ng kapitbahay namin. Tinawagan daw siya ng panganay naming ate at sinabing dali na raw namin si mama sa ospital. Pero imbis na ambulansya, sa taxi kami isinakay. Buong akala ko sa ospital kami pupunta pero hindi pala. That time nakupo si Jenny sa harap. Kausap niya sa phone yung panganay naming ate at tinuturo niya sa taxi driver kung saan kami dadaan. Mama, lumaban ka. Kuya driver, pwedeng pakibilisan po. Hanggang huminto ang sinasakyan namin taxi sa isang misyonaryo. Isa yung institusyon na kumakalinga sa mga matatanda at kapaspalad. Meron ding simbahang malapit sa misyonaryong yun. Noong mga oras na yun nagtataka ako, ba't doon kami huminto? Maya-maya pa, nakita ko yung panganay kong ate na nakikipag-usap sa security guard sa harap ng gate. Pero di kami agad pinapasok. Tumagal pa ng ilang minuto bago kami pinayagang papasukin. Mama, pwede na raw tayong pumasok. Nung time na yun, parang naghahabol na si mama ng hininga. Mama? Ma, gumising ka. Mama. Mama ko. Saktong alas 6 biglang tumunog yung kampana mula sa simbahan na malapit sa amin. At yun din ang oras na nalagutan ng hininga si mama. Habang katabi ko siya,
sa loob ng taxi. Mula noon, nagpa-flashback sa akin lahat ng mga alaala. Sa tuwing makakarinig ako ng tunog ng kampana sa simbahan, nung araw mismo na nawala si Mama. Ma, birthday ko po ngayon. Alam ko pong masaya na po kayo ni Papa dyan sa langit. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay niyo sa akin at sa aking anak. Huwag niyo po akong alalahanin. Maayos naman po ang kalagayan ko dito. Kahit matagal na po kayong wala, sobrang namimiss ko po kayo ni Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Kahit hindi ko kasama sila Mama at Papa, nararamdaman ko pa rin ang presensya nila. At naniniwala ako hanggang ngayon na hindi pa din nila ako pinapabayaan. Minsan napapagalitan tayo ng mga nanay natin. At minsan, hindi natin maiwasang magdamdam sa kanila. We have to understand na lahat ng ginagawa nila ay para rin sa atin upang matuto tayo sa buhay. Sabi nga nila, mothers knows best. Si Mama ang superhero natin. Sila ang nagtatanggol at nag-aalaga sa atin mula bata pa tayo. At tulad sa ibang superhero, tayo bilang anak ang pinanguhugutan nila ng lakas. Pero sana sa pagtanda nila, sila naman ang protektahan at alagaan natin bilang sukli sa pag-alaga at pagmamahal nila sa atin. Hindi habang buhay kasama natin ang mga magulang natin. Kaya habang maaga pa, iparamdam na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Maraming salamat po at Happy Mother's Day sa mga ina, mama, nanay at sa lahat ng ilaw ng tahanan. Shoutout po kay Nanay Miriam Medrano. Happy Mother's Day po. At sa Medrano family, especially kay Tatay Doy Medrano, kay Ate Rose, kay Awin, kay Jimwell, at sa girlfriend kong si Bel. Hello po sa inyong lahat dyan sa Nueva Ecija. Pati na rin kay Baby Janela Medrano, anak ni Jess Sabantillo. Belated happy birthday sa'yo. At hello din kay Zyron Kyler and John Gabriel Medrano. Pati na rin kay Tep Stephen Patrick. Marami pong salamat sa support. Hello po sa inyong lahat dyan. Happy Mother's Day din po kay Nanay Saleh Valderrama at kay Nanay Karina Zamora na nanay ni Bekong. Hello po, maraming pong salamat. Happy Mother's Day din po sa lahat ng nanay na napatuloy na sumusuporta at nanonood kay Jepper Animation. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yun lang, thank you, God bless, bye bye.